Alright, nasa linya natin si MMDA Chairman Romando Artes. Attorney Artes, magandang umaga si Joel Suweng. Kamusta po kayo? Magandang umaga po. Magandang umaga po at Happy Valentine's Day. Happy V-Day. Opo. Ay, belated po, Attorney. Pero hindi maganda ang timplada para sa mga yung mga nag-aari po ng e-vehicles dahil meron pong bagong panuntunan para mas malinaw. Saan ba sila pwede? Saan sila bawal? Sinong pwede magmaneho? At kailan magkakahulihan? Yan. Meron naman po tayong pinaka na administrative order galing sa LTO. Hindi po kasi yan sa Ay, Teka, sumasabit teka. lang po ang linya. Chairman, balikan po namin kayo. Ayusin lang namin ang linya. Sayang yun, Magandang malinawan tayo dito kasi Weng, may nagba-viral bata nagmamaneho ng e-bike. Diba? Diyos ko, mga kapuso, no? Kasi walang license. Walang lisensya. Ano bang dapat na panuntun? Actually, nung panahon pa ni Sir Edgar Galvante, tinatanong na natin ano ba panuntunan din. Sabi nila pinag-aaralan pa raw nila. Ang tagal na nun, Medyo nung Pandemic nakalipas na pa yun, administrasyon, mga kapuso. Si Chairman Artes ulit, nasa linya Chairman. natin. Maayos na Opo. ang linya niya. Chairman. Apa, magandang umaga po. Apa, noong po pong nakaraan, nag-issue na po ang LTO dyan ng panuntunan kung saan depende po sa speed. Doon po magkakaroon ng mga regulasyon like pag more than 25 kilometers an hour ang natatakbo, pwede na po sila sa barangay roads. Yung mga ganun po. Dito po ngayon sa binabalangkas namin, mukhang kailangan na pong i-regulate talaga. Dahil despite yung sa kautusan na una-una bawal sila sa national highways, ay marami po tayong nakikita na nagba-viral na nasa SLEX pa nga. Pangalawa po, Nagbabayad naman ng toll fee. hindi ko po alam. Hindi, pero dapat Tapos pag violation yun, hindi na dapat pinalulusot ng Ba't toll. pinapasok ng Di ba ba? SLEX? Sa toll pa lang hinarang na siya dapat. nakapasok doon sa SLEX. Nakakatuwa nga po. Tapos for quite some time, naandun po siya sa gitna ng puting guhit. So wala siya sa isang definitive lane. Tapos dinadaan-daanan Nag-i-split lane siya, no? Oo, nag-i-split Okay, lane. so bawal sa National Highway, Chairman? Opo, absolute po yun. Pero Okay. despite that nga po, nakakakita tayo ng mga ganoon. May mga videos din po na stop na, naka-red light, dire-diretso. Meron po namang isang picture na nagpapakita na inabot po siguro siya sa gitna. As in, nasa gitna po siya ng box na yellow. At kampanteng-kampante na naghihintay ng green light. Meron din naman pong picture na estudyante ang nagmamaneho. Naka-uniform pa, mukhang barely high school. So, yun po yung napag-usapan kahapon at lahat po ng representante ng mga LGUs, particularly yung mga traffic heads, ang nagsasabi na it's about time na iparegister din po lahat ng mga ito. At yung pong nagmamaneho ay i-require na magkaroon ng lisensya dahil marami raw po talaga na since wala nga pong lisensya, walang disiplina, hindi alam po yung traffic rules, nagka-counterflow, tapos po ang nagiging difficulty nila, pati na rin po siguro sa amin, pag hinuli nyo po for traffic violation, dahil walang lisensya, walang rehistro, kanino po namin i-issue yung ticket? So, i-impound na po ba namin? Yun po yung mga binabalangkas namin. Pag gano'n pa, pwede na namin i-impound. Sasabihin naman sa amin, ba't mo kami i-impound? Hindi naman kailangan namin ng lisensya. Correct. Or ng rehistro. Dahil yun daw po ang nagiging sales pitch ng mga nagbenta nitong mga e-trikes na to. Speaking of nagbenta, hindi ba natin dapat kausapin yung mga dealers? Bago sila magbenta, dapat may mga requirements na kukunin doon sa mga bumibili. Actually, kasama po yan sa napag-usapan at i-cover daw po ng LTO yan sa kanilang ilalabas po na guidelines. Kailan daw ilalabas, attorney? Kasi baka patuloy yung pagbebenta nito. Totoo yan. Opo, actually, ang usapan po namin kahapon ay sa Monday, isasubmit na po ni ASEC Bigor kay Secretary Bautista for approval. At once na na-approve po ay ipapublish po kaagad nila. On our part naman po, meron po kaming binabalangkas din na Metro Manila Council Resolution based doon sa napag-usapan kahapon. At iyan po ay magiging parte ng single ticketing system po natin dito sa Calacang, Maynila na ayon naman po kay Secretary Abalos ay
as soon as ma-finalize po lahat itong mga regulasyon na to, i-roll out po daw ito sa buong Pilipinas. Okay, And sooner or later, magiging problema rin po ito sa mga probinsya. Chairman, kung i-regulate natin yung paggamit ng mga e-trike, e-bike, paano po yung lisensya ng gumagamit? Kasi as it is now, kahit sino pwedeng gumamit minor de edad, Opo, okay na yung mga totoo po nakatatanda, yan. pero yung minors, sa regular na sasakyan, hindi natin pinapayagan. I-regulate man po, parehistro man ang e-bike o e-trike, kung minor pa rin ang gagamit, violation pa rin yun. Opo, kaya nga po isasama po yung sa regulasyon na yung nagmamaneho po nitong e-bike or e-trike regardless kung nasaan, must have a valid driver's license. So, pag naman na-require po yun, ma-exclude na po itong mga minors Alright. po So, natin. para malinaw po, Opo, So opo. ngayon, pag nagkahulihan, pwede na rin yung punto ng pwedeng i-impound yung iyong Opo, pag e-trike. wala pong lisensya. Yes, Opo. kaya lang, ang tanong ngayon, habang wala pang malinaw na pagbabalangkas sa guidelines Oo. at hindi pa aprobado ng DOTR, ano mangyayari sa kanila ngayon? Ano ang mas malinaw na panuntunan ngayon? Pwede pa rin ba Sa silang amin gumamit po. ng national road? Bawal na sila? Definitely po, bawal po sila sa national road. Kami po dito sa MMDA, ang ginawa po namin, pinasubmit po namin sa mga lokal na pamahalaan. Marami po kasi sa kanila may existing ordinansa na regulating the use of e-bike. So in the meantime, kami po dito sa MMDA, ang gagamitin po namin muna na panuntunan nga po or guidelines ay yung po mga individual na ordinansa ng mga LGUs po dito sa Metro Manila hanggang sa makakama po kami ng sariling MMC resolution. Pero ang problema, Chairman Artes, ganito may kanya-kanya na nga na ordinansa. Pero naglilipa na sa National Highway ang mga e-trike o e-bike. So ibig sabihin, baka po hindi alam ng kanilang local traffic enforcers yung panuntunan at ordinansa mismo. Pag-usapan po naman yan kahapon at i-disseminate nga po rin nila. At dahil nga po may initiate po ang DILG ni Secretary Abalos na absolute bawal po sa National Highway ito pong mga e-trikes na ito, ay kanila naman daw po ipatutupad agad-agad. In fact, nag-identify na po kami ng major roads kahapon na talagang absolute po yung prohibition dyan. Pwede po namin malaman yung mga major roads na yon? Yung circumferential roads po natin, yung mga radial roads po natin, R1 to R10, Mabuhay Lanes, Commonwealth, C5, yung mga ganun po. Marami po yun yung na-identify namin. Pero mga major roads, insofar as MMDA is concerned. Opo. Kasama na dyan yung mga e-scooter, ano? Kasama po sa yung mga i-regulate. e-scooter. Lahat po. Lahat po ng So, e-vehicles po ay yun lamang po yung mga may konting complications. That's why we need to harmonize it. Kasi meron pong ilang LGUs na may programa, katulong po ang Department of Energy, kung saan ipinopromote naman po ito under EBIDA law. So, kami rin po ay magpupulong, makikipag-ugnayan sa Department of Energy para po ma-harmonize namin yung mga programa naman po nila na hindi in conflict dito po sa regulasyon na ilalabas po ng DOTR. Actually, may reklamo dito sa Facebook Live natin, Joel, Chairman Artes. Pinopromote nga ng gobyerno yung paggamit ng e-vehicle kasi whatever form para mas malinis ang hangin natin, hindi ba? Yun naman ang maganda doon. Here Wala we naman go. pong problema Tapos po ngayon daw po doon. parang nire-regulate o nililimit natin yung paggamit. Wala naman pong problema na i-promote yung paggamit. Kailangan lang pong i-regulate, one, kung saan sila gagamit, pwedeng gamitin, at yung pong mismong gagamit. Kasi hindi naman po ibig sabihin na pinopromote na ini-encourage yung paggamit ng e-vehicles. Hahayaan natin na yung mga minor de edad magmaneho, hindi sumunod sa batas trapiko. Ibang usapan na po yun. Yun. Pwede ba silang gamitin na pang... Opo, actually, nga po yung nabanggit ko na yung iba po mga LGUs, katuwang po ang Department of Energy, ay may programa pong ganyan. So we just have to reconcile, lalong-lalo na po yung sa mga ibang issuance ng national government, like nga po yung prohibition sa national road, para po magkaroon ng clear-cut na definition yung kung saan nga po gagamitin, sino gagamit, saan lang sila pwede,
Yung mga ganun po. Ibabalansi po natin lahat yan. Okay, liwanagin lang natin, attorney. Kasi prior nang uminit po itong isyung ito, yung e-trike, yung e-bike, pwedeng makigamit sa sa bicycle lane. Kumbaga, pwede silang makihalo doon. Pero ngayon, kasi ang Commonwealth may bicycle lane. Yes. Ang East Avenue may Meron. bicycle lane. Ang Quezon Avenue may bicycle lane. Elliptical Bawal ba meron. sila doon ngayon? Sa amin po, pwede po basta e-scooter lamang. Hindi po pwede yung e-bike, yung e-trike. Yung Kasi mas malaki e-scooter yung po, katawan. at Yung e-scooter, mga- pwede yun. Apa, Hindi nyo e-scooter. uhulihin yun. Hindi pa. Kasi po maliit lang naman. Kasi po yung siya. e-trike may Ganun kasama po. ng pasahero. Meron likod May eh. pasahero pasahero po, na yun, saka eh. malapad po masyado. Correct. Ayun, Para na siyang Delikado po mini para sa tricycle. nagbibisikleta po. Yan. Correct. Ayun, oo. okay. Malinaw, Chairman. Thank you, Chairman. Sir, Mag-ingat thank ka. you. Maraming salamat Ay, po at baka magandang araw. mahabol natin to, Weng. Yung ating mga traffic enforcers natin, ang init daw ho Ay, ngayon. oo nga pala, Ano Chairman. bang- El Nino pa, summer pa. panuntunan at ano ang Well, habilin ninyo sa mga tauhan ninyo sa labas? Una-una po, soon, in-observe lang po natin, soon ilalabas na po natin yung water break, natin, policy kung saan every 2 hours po binibigyan natin ng water break yung ating mga tauhan. Ilalabas po natin yan. Tapos po, tayo naman po ay regular na may mga nag-i-sponsor ng tubig na inilalagay po natin sa coolers para malamig, para po maibsan yung uhaw ng ating mga enforcers. Don't worry po, we'll take care of it po. Gaano po Naman. katagal yung water break? 2 hours. 15 minutes po. Ay, 15 Every minutes. 2 hours. Every 2 hours, 15 Every 2 minutes. hours, yes. So, Okay. Apa. During the 15 minutes, meron naman silang ka-rotation. Hindi naman Apa, mawawala meron pa. yun. Hindi po Okay. mawawala. Apa. Staggered normally naman po body yan. sila eh. Apa. Alright. Staggered naman po yung pag-ano nila. Oh, very To make good. sure na hindi po mawawala. Oo, ingatan niyo po ang mga traffic Ako enforcer minsan natin sa heat stroke. naawa ko sa kanila. Oo. Nakababad sa lalo na yung mga nanguhuli sa Correct. sa motorcycle lane, Weng. No, Apa. nakababad, kakaawa. Ulanan, arawan sila, Chairman eh. Apa. Okay. We'll take care of it po. Very Sir, good. thank you. Attorney, salamat. Mag-ingat ka. Thank you. Salamat Attorney. po. Ingat po kayo. Attorney Thank you. Romando Ortez. So,